pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat na nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Pamumunuan po ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng DSJ-DW. Magsitayo po ang Pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. at sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma, panahon ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating pananampalataya ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Kailangan natin ng liwanag na dulot ng Diyos para gabayan tayo sa ating paglalakbay. Kaya buksan natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating sarili sa mga mungkahi at dulot na liwanag ng ating Panginoon. At gawin natin ito sa pamamagitan ng pag-alaala sa mga nagawa nating pagkakasala. Sabay-sabay natin ngayong dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos.
sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kaniyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap nang nalupig. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng buong mahal, ako ay laging namumuhay sa pag-asa. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng buong mahal, ako ay laging namumuhay sa pag-asa. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng buong mahal, ako ay laging namumuhay sa pag-asa. Sa piling ng buong mahal, ako
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang mga kasuotan at naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya." Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala nang silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabing niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang araw
umaga sa mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na sumasama sa ating pagsamba dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word, sa pamamagitan nitong live streaming. Maalala nyo pa siguro yung kwento ng isang tanyag na journalist, American journalist, na si Terry Anderson, na noong 1984 ay naging rehen or yung bihag sa Beirut ng mahigit na 6 na taon. Pero nung 1984, bago mag-1984, mayroon silang biyahe. Sinamahan niya yung kanyang nobya, si Madeline, para bisitahin ang kanyang tatay, ang tatay ng kanyang nobya sa England, sa Sunderland, England. At habang nandun sila, siya'y, salimuot ang buhay ng journalist. Kaya sabi, pagkakataon siguro na magpahinga at magmuni-muni. Naglalakad. Sa kanyang paglalakad, nakita niya doon sa medyo tuktok ng isang burol ang isang torre ng kampana ng simbahan. Na-attract siya. Susunod na araw, pumunta at sinadyang inakyat. Doon pumasok sa isang simbahan, umupo, at doon nakita niya ang krus, ang altar. At sabi nga niya sa kanyang testimony, doon naramdaman niya yung parang, sabi nga niya parang pagbabalik bahay. It is like a coming home, sabi niya. Dahil siya ay lumaki sa isang pamilyang Kristiyana, practicing Christian. Pero after so many years, lumayo sa gawaing pagsamba, hanggang ang kanyang description nga sa kanyang sarili ay isang agnostic. Pero doon sa pagkakataong yon, na nagsimulang naramdaman muli yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. At pagkatapos noon, yung nagsimula muli na madiskubre at ang paglapit niya sa Panginoon. At ang kanyang tanong, bakit kaya pinagkaloob sa akin itong karanasang ito? Ano bang gustong sabihin ng Diyos at gustong pagawa sa akin? Fast forward 5 months, 6 months after nito, sa Beirut, siya ay naging bihag at nakapiit for more than 5 years. At doon, sabi nga niya, yung karanasan na yon ang nag-sustain sa kanya sa loob ng 5 taon sa piitan, bilang bihag, at nagsimulang madiskubre muli ang Diyos sa kanyang buhay. At doon niya nakita na yung karanasan niya doon sa isang simbahan, sa tuktok ng isang burol, ay ito na nga, isang
paghahanda para sa hamon ng buhay bilang bihag na nagpatatag sa Kanya at hindi mawalan ng lakas ng loob dahil sa luminous experience of God's presence sa kanyang buhay. Siya ay pinalaya noong 1991 after more than 5 years. Ano bang kaugnayan nito sa ating ebanghelyo? Masasabi natin na itong transfiguration o pagbabagong anyo ni Jesus ay isa sa mga tinatawag nating luminous moments in the life of Jesus. Kagaya ni Terry Anderson, no? Ito rin ang magiging bukal ng magpapatatag hindi lamang kay Jesus, kundi para rin sa kanyang mga alagad. Dito sa pagkakataong nito ng kanyang pagbabagong anyo, yung isa sa pinakamahalagang bahagi nito ay yung tinig ng Ama, ang patutuo ng Ama o yung affirmation ng Ama tungkol sa Kanya. At ano yon? Na siya nga ang minamahal na anak ng Ama. You are my beloved Son. Listen to Him. Ito yung magbibigay ng tatag din kay Jesus sa pagharap ng hamon ng buhay. 2 beses na matatagpuan natin itong patutuo ng Ama tungkol sa Kanya. Nung siya'y bininyagan sa simula ng Kanyang misyon, ayun, pinatatag muli ng Ama ang Kanyang pakikiisa, ang Kanyang pagmamahal para sa Kanyang anak, si Jesus. A luminous moment in the life of Jesus. Pangalawa, ito rin yung luminous moment sa buhay ng mga alagad na kasama ni Jesus. Maalala natin dito ayon sa salaysay ng mga ebanghelyo, mga ilang araw bago nangyari ito, ay sinabi ni Jesus na yung kanyang na kailangan niyang magbata, na siya'y magpakasakit sa kamay ng mga makapangyarihan at siya'y mamatay at muling mabuhay. Hindi siyempre skandalo yung mga tagasunod ni Jesus. Siguro yung nasa isip ng mga itong mga alagad niya anong mapapala natin itong sinusundan pala natin ay magtatapos sa disastre, magtatapos na taluan. Pero itong pagkakataong ng transfiguration, pagbabagong anyo ni Jesus, doon nakita nila na sa likod pala nitong ordinaryong tao na kasama nila, abay napapaloob sa kanya ang liwanag, ang hiwaga ng kaluwalhatian, ang hiwaga ng pagka-Diyos. Kaya ngayong sabi ni Pedro, na gulat, abay dumito na tayo, Panginoon. Napakaganda kaya dito. Luminous moments, no?
moment for the disciples of Jesus na siya rin ang tutulong sa kanila sa pagharap ng hamon ng krus. Although sila'y tatakbo rin, ipagtatwa ni Pedro si Jesus, pero babalik din sila sa Kanya. Luminous moments in the life of Jesus that would affirm His identity and also affirm the faith and trust of His disciples. Tayo, sigurado ako may mga luminous moments din tayo siguro sa ating karanasan. I'm sure mayroon tayo. May isang nagsabi na yung luminous moment na hindi limot-limot ay at binabalikan ng isang kakilala ko ay yung kabutihan na naramdaman niya sa kanyang teacher. No? Nakala niya ibabagsak na niya. Siya magra-graduate, pero binigyan ng pagkakataon. Hindi ko makalimutan yan, Father, sabi. Maybe we have also our own luminous moments where God has affirmed us, our faith, our dignity, and every encounter actually is and should be a luminous moment. Itong pakikipagtagpo natin sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa Kanyang sakramento, should also be luminous moment. Dahil ito'y ang Kanyang salita, ang Kanyang salitang nagiging liwanag natin. Hindi ka na manghuhula kung ano bang kalooban ng Diyos. Alam na natin dahil binuksan niya ang Kanyang puso, ang Kanyang plano sa pamamagitan ng Kanyang salita. Minsan kasi masyado ng normal yung ating pagsisimba at pakikinig at pagtanggap kasi, well, napaka-ordinaryo na they cease to become luminous moments. Ang bungkahi, ang hamon ng Panginoon na muli nating matagpuan, makita sa likod ng ordinaryong salita na napahayag, ang ordinaryong tinapay at alak nating tinatanggap ay ang ordinaryong pakikipag-ugnayan natin sa pagsamba ang magdudulot din sa atin ng lakas kagaya ni Jesus mismo at ng Kanyang mga alagad sa pagharap ng mga hamon ng buhay. At itong panahon ng Kwaresma ay panahon para paigtingin, no, ang ating paningin sa mga mungkahi, regalo, presensya ni Kristo sa ating buhay. Kagaya ni Terry Anderson sa kanyang panalangin, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, no, na gumabay at nagpalakas sa Kanya sa pagharap ng Kanyang pagkabihag. Gayon din, sana tayo, we keep the luminous moments of our lives, luminous moments
of our lives with Christ, with God, because these sustain us in moments of darkness. Amen. At ngayon ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan. Dumadalangin tayo, Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong banat. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ni Papa Francisco ng mga obispo, diakono, pari, mga relihiyoso at relihiyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan. Mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi kami madaig ng kamatayan at manatiling panatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Maaninag nawa ng mga kapatid naming yumao ang kaningningan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa misang ito, ating inaalala, especially ang nanay ng ating isang volunteer sa ating Shrine Pastoral Council, ang nanay ni Roy De La Rosa, si Ginang Rodalia De La Rosa, at gayon din ang dating Vicar General ng Diocese of Cubao, si Monsignor Dan Santa Maria, at ang isang SBD, Filipino missionary for 47 years sa Ghana, Africa, na namatay dahil sa COVID.
Father Victor Leones, naway tanggapin na sila ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagongan nyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain, ang ating mga panalangin, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon, nang may pagtapat niya sa mga alagad, na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos na liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa,
upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon ko, nabupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Rodalia, Monsignor Dan at Father Vic Leones na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi lamang si Jesus ang tinawag ng Ama bilang Kanyang anak na pinakamamahal, kundi lahat tayo, mga bininyagan, mga kapatid ni Jesus, ay mga minamahal ding anak ng Ama. Kaya buong ligaya, galak tayong manalangin sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, lalong-lalo na itong salot na aming hinaharap. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Jesus, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, word of love, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace.
Ito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig ako. Ikaw ang nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa kabanal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bang narito ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po para sa ilang announcement. We invite everyone to join our Station of the Cross every Friday at 5:15 p.m. this season of Lent. This is open to the public and live stream. We also have our Station of the Cross in open air outside the shrine, which is also open to the public. Thank you. Magsitayo po. So muli ang aming pasasalamat mula sa shrine sa lahat na nakikiisa, kayong nandito at mga ibang dako ng mundo sa pakikiisa, sa pagsamba at pagsuporta palagi sa gawain at misyon ng shrine. Pagpalain kayo ng poong may kapal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ang iyong mga mahal sa buhay, gayon din ang iyong mga gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ng pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Abad kong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo.